Pagdating nila tatay at Joaquin, ay agad ko itong sinalubong ng malakas na sampal. Gulat na gulat ito. Bakit, anong problema mo? Hayop ka, bakit mo yun ginawa sa akin? Sinira mo ang buhay ko. Hindi mo matandaan? O lasing ka? Hindi mo alam na pinagsamantalahan mo ako? Sinamantala mo na lasing ako? Wala akong alam mo na wala akong matandaan. Oo, wala kang matandaan pero ginawa mo. Galit na galit si Lola sa kanya. Lumayas ka dito, sigaw ni Lola. Walang nagawa si Joaquin. Kinuha nito ang mga gamit at umalis ng bahay. Nakita kong sinundan nito ni tatay at kinausap. Kung ano ang pinag-usapan ay hindi ko na alam. Pumasok ako sa aking silid at nagkulong ako. Ilang araw akong hindi lumabas. Ni hindi ako kumakain, wala akong gana sa lahat. Ang masakit pa si Buboy na inaasahan ko na dadamay sa akin ay wala. Ni hindi na ito nagparamdam. Ni hindi nito pinakinggan ang paliwanag ko. Sobrang sakit. Wala akong ginawa sa silid ko kundi umiyak. Muna apo, kailangan mo nang kalimutan ang lahat. Kailangan mong ayusin ang sarili mo. Niyakap ako ni Lola. Salamat Lola dahil nandyan pa rin kayo para sa akin. Oo naman na po. Hanggat nabubuhay ako, lagi akong nasa tabi mo para alagaan at bantayan ka. Dahil kay Lola ay unti-unti akong nakapag-isip. Unti-unti kong inayos ang sarili ko. Kailangan kong magsimula ulit. Si Buboy hindi na muling nagpakita pa. Ang sabi ni tatay ay umuwi daw ng probinsya ng nanay niya at doon na nanirahan. Masakit isipin na kung sino yung taong inaasahan ko na magtatanggol at uunawa, ay bigla ka na lang iiwan. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Masakit man pero kailangan ko na siyang kalimutan. Maging kay Joaquin ay wala na din akong balita. Wala din naman akong pakialam sa kanya. Maging si tatay ay hindi alam kung saan ito tumutuloy. Naging masaya naman ako kasama ang aking mga kaibigan. At syempre kasama si Lola na kahit kailan ay hindi ako pinabayaan. Naging maayos na ang buhay ko. Pero hindi yata talaga laging masaya ang buhay ng tao. Dahil kung kailan inayos ko na ang buhay ko, ang aking ama naman ay natutong magbisyo. Bihirang-bihira na itong umuwi ng bahay at kung umuwi man ay lasing ito. Anak, ano bang nangyayari sa sayo? Bakit lagi ka nalang lasing? Bakit hindi mo ayusin ang buhay mo? Oo nga naman tay, hindi naman kayo dating lasingero ang naiiyak na tanong ko. Huwag niyo na akong intindihin. Mamamatay din naman ako kaya wag na kayong mag-aksaya ng luha sa akin. Nagpatuloy si tatay sa ganun. Minsan lang umuwi at pag umuwi namnay lasing. Hanggang sa isang araw ay ginulat kami ni Lola ng isang masamang pangyayari. Pangyayari na babagong muli sa buhay ko. Muna ang tatay mo. Malakas na sigaw ni Lola na gumising sa akin isang umaga. Dali-dali akong lumabas ng silid. Tinungo ang silid ni tatay kung saan andun si Lola at sigaw ng sigaw. Pagpasok ko ay tumambad sa akin ang katawan ni tatay na wala ng buhay. Nakatali ang leeg at nakasabit sa bubong. Nagbigti si tatay. Itay, malakas na sigaw ko. Yakap ang binti nito ay umiyak ako ng umiyak. Bakit tay, bakit? Halos magwala na ako sa kakaiyak. Hindi namin maintindihan ang mga pangyayari. Wala man lang kaming idea kung bakit nagawang kitilin ni tatay ang buhay niya. 3 na lang kami at si Lola ay matanda na. Bakit inwan pa ako ng aking ama? Ngayon ay tanging si Lola na lang ang kasama ko. Hindi ko matanggap na wala na si tatay. Nilapitan ako ni Lola, Mona, kailangan mong maging matatag. Niyakap ako nito. Alam kong maging siya ay hindi din makapaniwala sa nangyari. Ilang araw naming binurol si tatay. Muli ay kailangan ko na namang magsimula. Kailangan kong bumangon at maging matatag. Tanging si Lola na lang ang kasama ko. Si Lola na kahit kailan ay hindi ako iniwan. Alam kong isang araw ay lilisan din sa mundo si Lola. At may iiwan akong mag-isa. Matanda na siya at madami nang nararamdaman sa katawan. Madalas na din akong bilinan nito. Nagpapaalala na maging matatag. Sa tulong din ni Lola at sa mga paalala niya ay unti-unti kong natanggap at nakarecover ako sa sunod-sunod na dagok sa buhay ko. Kaya naman inaalagaan ko ito ng husto. Ibinibigay ko ang lahat ng makakapagpasaya sa kanya. Ilang taon pa lang ang lumipas ay tuluyan na din akong iniwan ni Lola. Masakit dahil siya na ang kasama ko mula pa sa pagkabata ko. Siya na ang tumayong ina ko dahil ang nanay ko ay hindi na muling nagpakita sa akin. Naging matatag na ako. Lagi kong inaalala ang mga payo ni Lola. Hindi na rin ako muling nagmahal pa. Namuhay ako ng mag-isa. Madami ang nanliligaw sa akin. Pero walang ni isa ang nakabihag ng puso ko. Itinuloy ko ang kangkungan ni Lola. Iyon ang paraan ko para kahit papaano ang malibang masaya ako sa pagkakangkong. Malaking bahagi iyon ng pagkabata ko. Marami akong alaala sa kangkungan. Maaari akong makapasok ng magandang trabaho dahil nakatapos naman ako. Pero mas pinili kong sa kangkungan ko gugulin ang oras ko. Yun na lang din ang tanging naiwan sa akin ni Lola. Kaya ayaw kong bitawan. Isang araw ay naisipan kong linisin ang silid ni tatay. Ang nais ko sana ay itabi na ang mga gamit niya. Naalala ang araw na nakita ko siyang nakabigti
at hindi ko mapigilan ang lumuha. Nilinis ko ang silid na yon. Inayos ko ang mga gamit at ang mga damit ay nilagay ko sa isang cabinet. Ilulak ko na sana ang cabinet nang may mapansin akong isang papel na may sulat. Kinuha ko at binasa ang nakasulat. Parang guguho ang mundo ko dahil sa nabasa ko. Sulat iyon ni tatay para sa akin. Anak, patawarin mo ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Pinabagabag na ako ng konsenya ko at hindi ko na kaya pang humarap sa iyo. Hindi ko sinasadya, anak. Sobra ang pagkalasing ko ng gabing iyon. Hindi ko alam kung anong demonyong pumasok sa katawan ko. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin niyo ako ni Buboy ay Joaquin. Ako ang sumira ng buhay niyo. Paalam, anak. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Patawad, anak, patawad. Nanlambot ako ng hina ang tuhod ko. Sumalampak ako sa sahig at walang tigil na umiyak. Kung ganun, si tatay pala ang gumalaw sa akin ng gabing iyon at hindi si Joaquin. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak. Wala na akong magagawa, lahat ay nangyari na. Wala na si tatay, wala na akong susumbatan, wala na akong sisisihin. Ako na lang mag-isa sa bahay. Napagod ako sa kakaiyak hanggang sa nakatulog ako. Pinilit kong ibangon ang sarili ko. Tulad ng laging paalala ni Lola, kailangan kong maging matatag. Tinapon kong lahat ng gamit ni tatay. Lahat ng bagay na makakapagpaalala sa akin sa lahat. Tinuloy ko ang buhay ko sa kangkungan. Ako ang lahat, ako ang pumipitas. At ako din ang nagtatali. May inuupahan akong tricycle upang dalhin sa mga suki ko ang mga kangkong. 1 taon ang lumipas nang dalawin ko ang puntod ni Lola at tatay. Magkatabi lang iyon, wala na ang galit sa puso ko. 2 boki ng bulaklak ang dala ko para sa kanila. Nagtaka ako dahil pagdating ko ay may nakita akong 2 ring bokyo ng bulaklak. Ang isa ay nasa puntod ni tatay at ang isa ay na kay Lola. Bago lang iyon, fresh pa ang mga bulaklak. Pero kanino galing yun sa isip-isip ko? Hi, kamusta? Isang pamilyar na tinig ang nadinig ko sa aking liikuran. Gulat ba gulat ako at halos hindi makapagsalita ng lingunin ko. Si Joaquin yun. Ilang segundo akong napatitig sa kanya. Nakangiti lang ito. Paalis na sana ako kaso nakita kitang papasok ng sementeryo kaya bumalik ako sa ad nito. Maya-maya ay lumapit ang isang lalaki. Naka-uniform ito na sa palagay ko at driver. Sir Joaquin, antayin ko na lang po kayo sa kotse. Tumango lang si Joaquin sa driver. Kamusta ka na nga pala, tanong ko dito. Eto, okay lang naman. Ikaw ba? Okay lang din. Medyo nakaka-recover na. Teka, paano mo nalaman? Tanong ko. Ang alin? Ang mga nangyari? Oo, Tska, itong puntod nila Lola at tatay. Alam ko lahat. Hindi naman ako nawala, palagi lang akong nasa paligid. Bakit hindi ka nagpapakita? Paano naman ako magpapakita sa'yo? Alam kong galit na galit ka sa akin. Hindi ko alam pero bigla na lang akong lumapit dito at niyakap siya ng mahigpit. Sorry, Joaquin, patawarin mo, ako ang naiiyak na saad ko. Bakit ka humihingi ng tawad? Nagtataka ito. Sinabi ko sa kanya ang mga nabasa kong sulat, na alam ko nang hindi siya ang gumalaw sa akin kundi si tatay. Niyakap din ako nito at nagyakap kami ng mahigpit. Hinatid ako ni Joaquin sa bahay sakay ng kanyang kotse. Naibalik na pala sa kanya ang mga negosyo ng mga magulang niya. At siya na ang namamahala. Ibang-iba na din siya, nag-matured na. Pwede ba akong pumasok, tanong niya nang nasa bahay na kami? O naman gusto mo tumira ka pa dito pabirong sagot ko. Naku, mahirap na baka mamaya mapagbintangan mo naman ako. Sagot nito. Nagkatawanan lang kami. Sira ka talaga, halika na nga sa loob, yaya ko dito. Wala akong nakahandang pagkain ha. Baka maghanap ka ng masarap na pagkain sa ad ko. Kape lang, okay na ako, sagot niya. Kamusta nga pala si Buboy mo na? Naku, wag mo na hanapin yun. Mula nang malaman niya na hindi siya ang nakauna sa akin. Ayun, bigla na lang nawala. Kung ganun, pwede na pala kitang pakasalan? Medyo nabigla ako sa tanong niya at pinamulahan. Pakasalan ka dyan ni hindi mo nga ako pansin noon tapos ngayon kasalagad. Dati yun muna, alam ko kasi na gusto ka ni Buboy Kaya nilihim ko ang pag-ibig ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi ko rin maaring itanggi na nang makita ko siya ulit ay nanumbalik ang nararamdaman ko. Namalayan ko na lang na naglapat na pala ang aming mga labi. Naghalikan kami at nagyakapan. Pinaramdam namin sa isa't isa ang init ng pagmamahal. Mahal kita mo na. Mahal din kita, Joaquin. Nang araw na yon ay binigyang laya namin ang aming mga damdamin. Hindi na namin napigilan pa at naganap ang aming unang pag-iisa. Nakahiga kami sa aking silid, kapwa pagod. Muna gusto kitang pakasalan saad nito. Tumitig ako dito. Payag ako pero may kondisyon. Anong kondisyon? Kahit ano pa yan muna gagawin ko. Inaya ko ito sa labas ng silid. Magbihis ka at sa kusina ko sasabihin ang kondisyon. Nauna akong lumabas at tumungo sa kusina. Naghain ako ng kanin at ang ulam ay adobong kangkong na niluto ko bago ako pumunta sa puntod nila Lola at tatay. Paglabas ni Joaquin ay pinaupo ko siya at pinaglagay sa plato ng kanin at ulam.
Napatitig ito sa akin. Ado pong kangkong? Oo, yan ang kondisyon, sagot ko. Papayag akong pakasal sa'yo kung makakaya mong mag-ulam ng kangkong. Natatawang saad ko. Sige, kain na. Walang sabi-sabi ay sinandok nito ang ulam at kumain. Walang tinira. Inubos nito ang kangkong na nasa mangkok. At dahil dun ay napapayag na ako na magpakasal sa kanya. Masaya kaming nagsama ni Joaquin. Bagamat may mga negosyo siya ay mas pinili niya na sa bahay kami manirahan. Simpleng buhay sa aming munting bahay na sa paligid ay kangkungan,